Kumusta mga ka-Foxnatics? Marami po nangyari ngayong taon, 2023. Pero ano po kaya dito yung mga talagang tumatak sa atin? Sa ating alaala at saka yung talagang nagkaroon ng konkretong epekto sa ating buhay. So gawin natin, kakausapin natin yung paborito yung guest. Yung madalas po natin makausap dito sa Fox First. At tingnan natin, mukhang nagpapagupit eh. Oh, kumusta? Ba, nadayo ka. Oo nga eh, parang di scripted, no? Oo, nadayo ka. Parang, tika rito ka ba? Dati. Okay. So inabutan natin dito sa isang barbershop sa Tunsuya, Malabon. Ang inyong paboritong guest natin, si Ronald Llamas. Kasalukuyan nagpapagupit. Ano, kumusta boss? Ayos, may gugupitin pa. Tatakbo ka ba sa election? Kaya meron ka mga ganitong gimmick? Oo, magpe-presidente daw ako eh. Di ba ikaw spokesperson ko? Ayoko pa rin. Sisiraan lang kita ng sobra. Anyway, kaya po tayo nandito sa Malabon, dito sa Tunsuya, Malabon. Actually, malapit sa puso ko yung Tunsuya kasi a part of my childhood was spent sa Tugatog, Malabon, na hindi naman kalayuan dito. Yeah. So, hindi tayo alien sa Malabon. Maganda, dito tayo mag-uusap ngayon, no? Habang nagpapagupit si Mr. Ronald Llamas. Dahil yung mga alaala ko nung bata ako ganitong mga barbershop ang balitaan eh. Oo. Dito nagdedebate, dito nagkikwentuhan, dito nagmamarites. Tsaka may kasamang may kasamang masahe. May kasamang masahe. Hindi tayo ngayon kasi pag-uusapan natin yung yung 2023. Usually pinag-uusapan diyan yung mga yung mga year-ender, no? Pero dito pag-uusapan natin ano ba yung mga defining moments itong taon na to, 2023. Oo, dami. Daming defining moments eh. Historic din na almost after ng election, nawala yung unity. Nagsimula na mag-unravel. At ngayon ay makikita mo na hindi lang siya antagonistic. Very antagonistic. No? Ang sabi ko nung minsan nag-guess ako sa iyo, existential. Existential, no? For both. Both of no? them. For both. No? Kaya maraming historic na nangyari. Even yung mga natalo, yung tinatawag nilang pink wave was historic. No? Hindi ganun kaliit yun eh. 15-16 million votes. Yun ang boto ni Pinoy tsaka ni Digong eh. When they won. No? Ang kaibahan, yung quality. Nakita mo, sabi ko nga kay Randy David nung nakita namin yung ganun rally, parang EDSA. No? Ngayon lang kami nakakita uli ng ganung kalaking mga mobilization. Ganun yung voluntarism. Since nung EDSA days. No? It remains to be seen kung talaga na-maintain yan, no? Yun Basically, ang nag-dissipate kasi, di ba? Tama. Yun ang isang historic na hindi siya na-sustain at hindi na-harness. At may duda ako kung kayang i-harness yan. At least yung scale nung 2022, no, papuntang 2025. Ang sinasabi ko lang, it was also historic. Kahit pagpalagay na natin natalo. Historic yung nanalo, historic yung natalo, at ngayon, no, yung mga building blocks papunta dito sa tinatawag nating existential crisis, no? Or ang sabi ng kaibigan mo ay civil war, no? Ay very very historic yung mga events going here. No? Political civil war. Hindi naman literal na civil war. Pero ito, pag-usapan natin kasi 2023, no? So basically, ito yung taon na pwede na mo nang husgahan talaga yung Marcos administration. Kasi yung 2022, kalahati pa na Duterte. No? Yes, tapos na yung honeymoon period. No? At tapos na yung paghuhula. Anong klaseng leader ito? No? So dito, what kind of leadership ba nakita natin? Dito sa unang taon, dito sa 2023, yung first full year ni President Marcos. Well, ito yung classic good cop, bad cop. No? Yung presidente mo, yung kanyang nature is conflict averse. Kaya yung kanyang projection is more of a statesman. Kaya almost every month bumabiyahe siya, no? At nire-rebrand niya yung Marcos brand. Hindi lamang dito sa loob ng bansa, kundi internationally, no? Pero meron din siyang bad cop na tiga-tira, no? Yan si Speaker Romualdez. Yun ang bad cop? Oo, yan yung bad cop. So very classic yan. Ang kaibahan lang, napakabilis, no? First year pa lang, nangyari na yung ganyang klaseng banggaan. Bakit nga parang ang bilis, nag-unravel? Hindi man lang umabot ng midterms? Well, partly dahil hindi naman ganun kalalim yung unity talaga. Lagi natin tinatawag na hot air balloon. No? Walang substance, walang vision, walang principles, walang platform. No? Ikalawa ay, siyempre, dahil ang unity lang naman ay common interest,
yung common interest na yan ay nag-unravel na mabilis. Lalong-lalo na going into the midterm na magiging foundation para sa 2028 election. So, mabilis na nagbungguan yung mga ambisyon going into 2028. Ganun kabilis. As early as 2022. No? Kaya yung mga political pundits, yung mga nanonood sa pangyayari, mismo sila nagulat na ganyang kabilis. Ikaw ba nagulat ka? Medyo, dahil usually nangyayari yan after the midterms. Oo Ito immediately after the election, nagsimula ng mag-maneuver, magbakbakan, no? At unstoppable na yung slide towards political civil war or existential crisis. Nung nakita natin yung tambaluslos, no? As early as just a few months after ng pagkapanalo, no? The worst you can say about anybody, no? Publicly. Tambaluslos. Kaya ang tambaluslos defined what happened nitong mga nakaraang mga buwan at yung what will happen in the future. Mamaya, isa-isahin natin yan. Yung mga reflections, yung manifestations itong cracks na to. No? Teka muna si Kuya. Boss, okay ka po ba yan? So, agree ka ba sa mga sinasabi niya? Pag diinan mo lang ng konti yung sa'yo ba, boss, anong tumatak? Itong taon na to, na balita? Anong pinaka naalala mo? Naalala ko, okay sana, kaso hirap eh. Mahirap? Mahirap Ang buhay. Mas mahirap ba ngayon kaysa... mahirap yata ngayon kasi napakamahal ang bilihin. Pero nasusundan mo ba yan yung bakbakan ng mga Duterte at saka nila Marcos? Yung una siguro hindi, pero hanggang sa huli, naiintindihan ko. Sino palang binoto mo, boss? Kung pwede itanong, nung 2022? Siyempre si Duterte. Duterte? Si Marcos. Marcos Duterte? Marcos po kami. Anong pakaramdam mo ngayon na medyo may girian yung dalawa? Ako sa kanila. Sila na naman nakakaalam nun. O baka naman chinichismis lang yan. Wala naman yata eh. Meron ba talaga? Wala naman. Hindi, actually meron kasi pag tinignan mo yung mga no? Yun nga, so ang bilis nag-unravel, kumbaga. Napakabilis, no? Napakabilis, no? At isa rin historic, halos walang opposition. Yun nga eh. Oh, Tama halos ba? walang opposition, Parang irrelevant yung traditional na opposition ngayon. Yeah, siguro nakatulong yun doon sa mabilis na unraveling. Dahil kung merong malakas na opposition, baka hindi yan ang kabilis yung disunity. Dahil matetreten sila ng isang primary enemy. Dahil walang primary enemy, nakita nila ang isa't isa as the primary enemy. No? Going into the 2025 at saka 2028 elections. Mm-hmm. Pero di ba traditionally pag ganyan, you create an enemy. Di ba? May ganun yan eh. Yes. Kung wala kang real enemy, you create an enemy. Oo. Para nandun yung tutok. Yung mga populist authoritarian leaders around the world, no? Kasama na siguro dyan si Digong noong 2016. Nag-create sila ng malaking kaaway, no? Si Trump, mga migrants, no? Si Oban, mga migrants, no? Si Digong, mga addict at saka mga pusher, no? Tapos create siya ng kanyang itsura bigger than life, no? The Punisher. Si Trump, MAGA, Make America Great Again. So nakikita mo yung mga parallelisms eh. They create a huge narrative for themselves, a huge persona. At kinontrapose nila yan sa isang malaking kaaway. No? Build the wall, no? Build the wall. Sa atin, tokhang. No? Yun yung nangyayari, no? Tanong natin si boss, dito ba sa inyo, kumusta? Nag-improve ba yung yung problema sa drugs? Talaga? Ngayon, nung wala na si Digong, Nagbalikan ba? Wala pa naman. wala pa naman? Wala pa Paano naman. maintain? Iba nag-regret na binoto si Bongbong. Iba naman okay pa rin, di ba? Ikaw ba, boss? Ayos lang. Satisfied ka pa rin? Ayun naman pala eh. Ano pinagsasabi mo? Hindi, sabi naman niya, mataas ang presyo ng bilihin eh. Mataas Diba? naman. Ibig sabihin, mas naghirap. No? Siguro, isa yan dun sa mga... Siyempre, ang economics naman related sa politics eh. Hindi mo naman mahihiwalay eh. No? Pero, isa siguro yan dun sa weaknesses ng kasalukuyang gobyerno. No? Very strong siya in terms of Mandate. foreign policy. Tsaka mandate, malakas. Very strong siya dun sa
usapin ng pagbabago ng tokhang ni Digong, no? Human rights, no? At very strong siya dun sa mga dating tinarget ni Digong, like Laila de Lima, Sani Trillanes, no? Hindi niya piniling mga kaaway ang mga yan, no? At iba pang mga bagay. Pero yung isang possible weakness niya is the economy. Tumataas yung ating economy because of the region. Yung buong rehiyon tumataas eh. Nadadala tayo. Oo, nadadala tayo. Pero nalampasan na tayo ng Vietnam. From number 5, tayo na yung number 6. At kung hindi tayo mag-aayos na maigi, pwedeng malampasan tayo ng Cambodia in the next few years. Maging number 7 tayo. So, i-contrapose mo yan dun sa, yes, may improvement ng kaunti sa ating economy because of the regional economy. Pero in comparison with, relative to other countries, medyo naiiwan tayo. No? Kaya kung magiging totoo yung almost 90 billion na commitment sa mga biyahe ni Presidente na papasok daw, baka maganda yan para sa bansa. Pero for now, walang pumapasok pa significantly. Lumalabas pa nga ang foreign direct investment, no? Mga 30%. FDIs. Pero nga, pag ganyan, it takes time, di ba? Usually, may investment pledges yan eh. Ang tanong lang, kung marirealize yan most of them, within the first 6 years, di ba? Yes, dahil kailangan dyan quick burn dahil 6 na taon lang ang termino ng presidente. At yung first year, learning curve, nag-a-adjust siya. At yung last year, usually, lame duck ka na. So, practically, operationally, 4 years. 4 years. Kailangan pumasok yan, no? Hindi ko sinasabi na dapat baguhin yung konstitusyon at magkaroon ng second term, no? Huwag yun, huwag yun. Hindi natin sinasabi yan. No? Although pinapalutang nila ngayon, ano? Oo. Pero nga, kaya nga sabi ko kanina, this is siguro, it would be fair to judge him now kasi ito yung first full year nga, no? Pero sa pagtingin nyo ba overall, all things considered, are we better off now kumpara dun sa pinalitan niya? At least judging the first full year. Well, after Digong kasi, you went so low, no? You cannot go lower, no? Kaya halimbawa, kung titignan mo yung mga SONA, masaya halos lahat. International, diplomats, no? Mga middle class, mga intellectuals, etc. No? Napakalayo dun sa mga SONA ni Digong na puro mura yung lumalabas. So, halimbawa lang yan na after Digong, no? So, popogi ka. Popogi ang itsura mo. Pero, ang pinamala ni Digong kay Bongbong in terms of the economy ay said. Halimbawa, yung Pinoy government, ang iniwan kay Digong almost 1 trillion in savings. Si Digong halos walang iniwan. Puro utang ang iniwan kay Bongbong. No? Kaya Bongbong is not in the best position in that context. No? Pero kung ikukumpara mo sa nakaraang presidente, poging-pogi siya. No? Pero in fairness, no? Kasi nakikita natin pattern din sisihan, di ba? Pero at least wala tayong nadidinig naman kay BBM na sinisisi na ito inabutan ko. At least. Wala pa. No? Although yung kanyang mga vloggers, yung ilan sa mga tao niya ay nagsisimula ng bumalat. Dahil nga rin sa pagkakabiyak ng unity. Yes. No? Kaya makikita mo yung mga dating vloggers si Digong na lumipat kay BBM. Pero by himself, ano yung nakikita yung parang earned achievement niya? Si BBM. Kasi sabi niya sa na yung inabutan niya, di ba? So siya mismo, ano yung nagawa niya? Well, sabi ko nga kanina, kung yung 80 to 90 billion na MOU sa kanyang mga trips, kahit 25% lang yan o 20% ay pumasok, no? Malaki impact niya sa ekonomiya, lalo na lumalabas sa mga foreign direct investments, no? Duda ako na yung Maharlika ay magkakaroon ng magandang impact na hanggang ngayon ay hindi malinaw kung anong klaseng kabayo ba yan, no? Yan kasi yung mga na-highlight sa kanyang economic program. Ngayon, pinapanood natin, dudurugin ba niya yung mga kartel? Halimbawa sa agrikultura. Yan, malaki ang impact niyan kung may magagawa siya dyan. No? Pero sa ngayon, 1.5 years hence, parang wait and see pa rin tayo eh. In terms ng ano ba talaga yung economic direction. Lalo na, baka pwedeng mapaltan yung economic minister niya. Si Jokno, yun ang lumalabas ng mga chismis. Ang lumulutang na pangalan, Ralph Recto. Oo, ibig sabihin, hindi siya masaya. No? Kung sakaling mapapaltan si Ben Jokno, no? Hindi siya masaya dun sa mga naging economic strategies. Na, sabi ko nga, hanggang ngayon ay hinihintay natin kung ano ba talaga yung tunay na impact.
Oo nga eh. Tsaka importante, binanggit niyo yung FDIs, no? Ito yung investment na talagang direkta na mararamdaman supposedly Yes. ng tao. Hindi yan yung investment na papasok, kikita, labas uli. Oo. Yung speculative capital na tinatawag natin. Ito talagang magbibigay ng employment, Trabaho. magbibigay ng sahod, magbibigay ng revenue sa gobyerno, yung Oo. FDI, no? Pero medyo no, hindi naman lang ngayon tayo laggard when it comes to FDIs eh, no? Dito sa region. Medyo matagal na rin eh. Yes, pero very competitive ang ating mundo ngayon, especially after COVID. Na-pressure tayo na maging highly competitive, lalo na sa advent ng artificial intelligence, ChatGPT. Dahil isa sa mga growth corridors natin yan eh, yung BPO sector. Diba? Yan yung isang unang tatamaan dito sa advent ng bagong AI technology like ChatGPT. No? Baka pati yung mga vloggers katulad nyo, pagtala ng AI. Hindi ko sinasabing improvement yan, ha? Oo. Na may mga bagong Christian Esguerra na AI. Huwag naman ganun. Oo. Of course, pwede mo lang ano yun. Kalbuhin talaga para malinis na. Parang galit ka sa mga sinasabi ko. No? Parang lang. No? Hindi ako nagagalit sa mga sinasabi. Puro kwentong barbero eh. No? Pag presidente ka, lahat problema mo, di ba? Oo. Technically, no? So, Lalo na yung kapatid mo. sino? Si Amy. No? Kapatid ko ba yun? Na banat ng banat. No? Oo nga eh. Kapatid ng How to explain presidente, that? no? Marami tayong nadidinig Oo. dati na ano eh. Parang siya yung counterbalance sa ano niya. May mga kwento-kwento. Pero ang point ko, bakit parang ganun yung positioning niya? Parang hindi naman fiscalizer technically. Parang inuurot mismo yung kapatid niya. Bakit ganun? Well, partly kasi baka may mga awayan sa loob na hindi natin kabisado as a brother and sister, no? Ang chismis ng iba, ang sinasabi, ang tingin ni Amy, siya yung hinanda ng tatay, para maging kaso, presidente. ito Bakit yung yung anak. isang medyo bulakbol ang naging presidente? So, Nadinig ko nga yan. ganun Parang na, siya mas deserving. may ganyang klaseng mga marites sa loob. Ikalawa ay isa pang marites, hindi sila close ng first lady na very powerful ngayon, no? Kahit hindi siya elected or appointed, no? Last year pa natin nakita yung ganyang klaseng dynamics, no? At ikatlo, yung mga sinasabi niya parang hindi naman sinusunod ng presidente. Oh. As early as yung first SONA, may mga suggestion na siya na dinedma lang ng presidente. Ngayon, nag-escalate na yan into talagang parang all-out support sa mga kalaban ng presidente. Kay Pero- Digong, kay GMA, kay Sara. No? Pero how solid yan yung kanyang alignment dun sa kabila? Well, for now, ay parang solid. Dahil nagagamit siya ng kabila para ipakita. Tingnan nyo, mismo yung kapatid. No? Tingnan nyo, mismo isang Marcos ay bumabalat. So, medyo solid. No? Pero alam mo naman, sa Philippine politics, wala naman talagang solid eh. No? Dati rin, solid din yung unity team eh. No? Ang bilis na nalusaw. No? Pero nga, inisip ko, ano yung magiging positioning o placement politically ni Amy Marcos? For instance, sa 2028, kung doon siya napupadpad sa kabila. Well, may proposal si Harry Roque, no? Yung idol natin. No? Idol natin yan. Gusto ako- mo mag-shoutout kay Harry Oo, Roque? kamusta? Spokesperson Harry, kung sakali maging presidente ako, kukunin kita Okay, sige po. na spokesperson. No? Mm. Kailangan ko ng isang sinungaling para depensahan yung presidente. No? Pero kaya yun yung proposal niya na dalawang babae, no? Sarah and Amy, for the first time in history, okay, no? okay. Oo. Dalawang may bayag ang tatakbo sa 2028, no? So may Sarah ganun- Amy. Oo, VP si Sarah Amy. Amy, no? May ganun siyang proposal. Duda ako kung yan yung magiging complexion ng 2028, no? Para kay Sarah. Duda ako diyan, no? Pero lumalabas na ngayon, pino-float na siya. Pina-float na. Oo, ang tawag ni Harry Roque, dati impossible, ngayon probable. Talaga. Oo, yun yung kwan. Pero kung manggagaling kasi kay Harry, medyo you have to take it with a ton of salt. Hindi lang grain. Oh, hindi lang grain, a ton of salt. No? Seabed of salt. Talagang sobrang alat. Hindi kasi, may mga ganyan na palutang na rin before, no? Pero ang tanong dyan, ready na ba yung mga botante natin sa dalawang kandidato, sa dalawang pinakamataas sa posisyon na parehong babae? Well, sa panahon ng social media, no, sa panahon ng TikTok, Twitter o X ngayon, no? Anything is possible eh. Kumbaga nag-mature na yung electorate. Hindi, nag-mature na yung technology Technology to lang. manipulate the electorate, Mm. no? Kaya nga nakikita mo yan sa Amerika.
No? Yung ganyang klaseng parallelism sa atin. No? Yung modernity o yung reform, no, ay tinabunan ng tawag nila dyan, no, reactionary, recidivist, no. Ikaw na bahala magpaliwanag kung ano ibig sabihin yan, no. Mga elements, no, ng lipunan, no, yung mga backward na political elements, racist, no, na mga ganyang klaseng mga tao, no. In a way, sa atin din, eh, no, dahil ginaya ni Digong, si Trump. No, halimbawa, yung kanyang mga one-liner ni Trump, no? Lying Ted, crooked Hillary, low emotion o low energy Bush, Fake no? news media. etc. etc. Na-maximize niya ng gusto, no? Si Digong, ang marites nun, tinulungan siya ng Cambridge Analytica. Yun yung marites, no? Kaya mga balat niya, no? Kay Mar Rojas, bayot. Ang balat niya kay Binay, no? Sinong, Hindi, yung basketball team na ng corruption. Oo, no? Ganun yung balat niya. Ang balat niya kay Grace Po, hindi Pinoy. So, mga one-liners na katulad ng mga balat ni Trump. At iba pang mga populist leaders katulad niya. So, kinakabahan ako sa, parang may convergence yung technology at yung emotional populist messaging ng bagong wave ng populist leaders. Okay. Ang tingin ko lang, parang hirap si Sara doon. Parang wala siya nung character, authenticity, no? At yung disruption ng kanyang tatay, no? Hirap siya. Hindi niya naman na lahat. Hirap siya, no? For now, no? Yung ganyang klaseng strategy, yung ganyang klaseng katauhan. Parang kinakapush yung anak. No? Kaya kahit mataas yung kanyang ratings, duda ako kung masusustain niya. Kumbaga, mas vulnerable siya kumpara sa tatay. Yes. Mas Teflon yung tatay. Oo. No? Pero dito, sa dinami-dami ng pinoproblema ng kasalukuyang presidente, saan mo ilalagay yung problema niya dun sa mga Duterte? Tingin ko, dahil nakasandal sa pader yung mga Duterte, simula nung tinanggal yung daan-daang milyon na confidential at intelligence fund na sabi nung iba ay ginagamit para sa machinery building, no? Dahil tinanggal yung kanilang main supporter, si GMA, no? Minarginalize sa lakas at tinanggal as a senior deputy speaker, eventually as deputy speaker, no? Medyo na disarmahan yung isa sa mga main supporters nila, no? At may mga kaso ngayon laban sa tatay, no? At may mga kaso rin sa vice president mismo sa Supreme Court na potential na maging impeachable offense, no? Kaya nakikita natin yung counterpunch ng mga Duterte, no? Anti-com. Tinatawag nila si speaker na kaalyado ang mga komunista sa Congress. Ni-red tag na yung Kongreso eh. Oo. Nakita mo na binanatan mismo si President Bongbong ng kanyang vice president na dealing with the devil, no? Sabi ko nga, very compelling yan dahil expert sa devil ang mga Duterte, no? Hindi katulad ng Fox First. Dito mga anghel ang makikita mo rito. Parang demonyo kausap ko. Oo. Hindi halata eh. Kaya yung tanong mo ay kaya nga sinabi ko existential, nakasandal sa pater. Ano yung number one problem niya? Or parang underlying everything? Dahil a heartbeat away from the presidency ang vice president. At sa ngayon, parang dudurugin sila with extreme prejudice. So, kailangan yung heartbeat na yan ay talagang mailagay sa posisyon. Soonest than later. Ito naman, pag presidente kay incumbent, nasa kanya yung pinakamalaking bale. Exactly. ICC, di ba? Pwede Exactly. niyang gamitin yan anytime eh. Exactly. Mukhang yung sword of Damocles ni BBM sa ulo ng mga Duterte ay medyo bumaba na ng husto. Dumidikit na sa bumbunan no? Dumidikit na sa bumbunan yung sword of Damocles, no? Kaya gumagasgas na. Oo, no? At balita ko ay medyo advanced na yung usapin o yung pakikipag-ugnay ng Bongbong Marcos sa ICC. Ang nadidinig natin, merong silent cooperation ba? Yes. O no? low-key? Yes, pero hindi na silent dahil lumabas na sa Fox First Ganun ba? No, hindi na ganun ka-silent. No? Pero yun nga, hindi ba naman yan? Hindi ba parang, I wouldn't say suicidal, pero malaki rin ang balik nun kung sakaling Mabigo. Sakaling Oo. mabigo. Oo. Pero papunta na sila sa zero-sum game nothing to lose.
No? Halimbawa, kung papasok talaga yung ICC sa second quarter ng taon next year, no, at kung sakaling kasama mismo si Vice President sa kaso, no, kailangan ubusin na nila yung kanilang lakas. Hindi naman papakulong ng buhay si Digong eh. So, talagang zero-sum game yan. Ibig sabihin, para silang suicide bomber. No? Yun yung threat ngayon kay BBM. Not the traditional opposition, not the facts first na nakakalat ng Marites. No? Ito yung talagang threat sa kanila, na seryoso. No? Parang yung facts first, parang ikalawa, distant second lang na threat. No? Nadadamay. Nadadamay no? Oo, so hindi naman pwede ako lang madamay. Damay-damay tayo. So 2020 parang nakikita mo nga, no? This will only get worse. Well, una, early campaigning na yan for 2025. At saka ito pa, for instance, pag hindi nila natalo yung sinasamang threat from the Dutertes before midterms, I suppose, talo sila. Yes, yung strength nila hanggang midterm yan. After the midterms, no, kung mataas pa rin si Sara, then yung mga umalis kay Sara magbabalikan. Magbabalikan. At yung mga sumama kay BBM, potentially ay lumipat. No? Kung tingin nila yung kanilang future ay wala sa kandidato ni Bongbong kung hindi nandun sa Vice President. Kaya yung kanilang window para masustain yung kanilang political project, na Marcos political project, na hindi nakasama yung Duterte, ay next year lang, 2024 lang, magsisimula na yung campaign for the midterms. Yung political project na yan, na hindi kasama yung Duterte sa equation, yan ba yung isa sa mga konteksto nitong pagbuhay dun sa usapin ng charter change? Definitely, isang track yan. No? Isang track in 2028. Pero yung mukhang isang significant track, isa rin historic, in less than 2 years, may dalawang Chacha initiative. Oh. May nakita ka na bang ganyan? No? In less than 2 years. So, isa pa yan sa mga pinag-uusapan natin na historic. No? At dahil kasi, hindi na yan uubra kung after the midterms. Kasi yung kay Duterte na federalism parliamentary experiment nila, it took a while, diba? Hindi siya nagawa within the first year. Actually, late na nga nabuo yung consultative committee. Yes. No? Kaya medyo massive yan. Kung sakaling gagawin nila, kailangan nila na magagaling ng mga talking heads, no? Ng mga ex-ANC, no? Kailangan nila ng mga ganyan, no? Sino bang ex-ANC? Ng mga talking heads, no? Oo. Doon sa... Ito naisip ko dyan, kasi technically baka ito hindi masyado malinaw sa mga nag-oobserba sa nangyayari, no? Kung disente kasi yung ating mga politiko na kunwari gustong palitan yung ilang provision ng konstitusyon, meron naman yung transitory provisions, di ba? Yes. Na kung disente ang gagawa ng bagong konstitusyon, hindi dapat makikinabang yung mga incumbent. Yes. For instance, term limited ka na bilang congressman o senador. Pag pinayagan ka rin tumakbo, let's say, for 2 terms, 4 years each, hindi ka dapat makinabang doon, di ba? Yes. Doon ka sa susunod. Pero ang tanong ko, hindi ba delikado pa rin kahit nandun yung model of decency? Dahil pag binuksan mo na yan, whether con-as, con-con, pwede mo talagang mapakinabangan kung ikaw yung politiko. Delikado talaga dahil yung binabanggit mo, Sir Christian, ay parang ibang planeta, no? Masyadong naive, no? Hindi parang, Pilipinas. Parang saan ba yan? Saan ba yung ideal Shangri-La na yan? No, ang dominant ay decency, no? Yan yung medyo ang hirap hanapin. No, magandang aspiration, no? Pero as things stand now, balance of forces, no? Balance of culture, parang hindi ganoon kadali, Sir Christian, no? yung aspirational Shangri-La. Okay. Ito, lastly, no? Ito bang sinasabi niyong girian between the Dutertes and the Marcoses / Romualdez? Matatapos ba yan o magkakaroon ng defining victories or defeats within 2024? At sino yung sa tingin niyo yung para mag-emerge? Parang pelikula, explosion yung lalakad na siya yung last man standing. Sabi ko nga, no? Ito ay mare-resolve in the next few months, not in the next few years. Months because of the ICC? Yes. At yung buwan na yan, mga buwan na yan ay 2024. No? Baka nga hindi nga buong taon baka first half nung taon, yan ay ma-resolve, no? In favor of one or the other. No? Yan yung maganda panoorin. No?
wala naman tayo masyadong stake eh. Dahil wala namang stake na nakalagay sa hapagkainan eh. No? Sabi nga ng ating mabuting barbero, patuloy na tumataas ang bilihin. No? At hindi yan bababa. Lalo na yung food inflation. No? Kaya tayong mga nanonood, mahalaga na makita natin yan sa ating lens. Oo nga. No? Yung lagi mo sinasabi, diba? Lagi mo sinasabi yan paulit-ulit eh. Dapat No, may mantra. pakinabang. O, May yan. pakinabang dapat dito yung Yan. bawat mamamayan. Oo, yan ang mantra ng Foxpers eh. No? Kasi kahit nag-aaway yung mga higante sa politika, masarap pa rin ang kinakain ng mga yan. Yes. Andun pa rin yung mga negosyo nila. Pero yung tayong nanonood, nag-o-observe, nakikinabang ba tayo? Yes. Eventually, ng ating sukatan. Oo nga. Offhand kasi ang ating sukatan, yung constitutional order eh. No? Kung merong extra-constitutional na pamamaraan, merong mga disruption. Halimbawa, destab, insurrection, coup, or assassination. Tingin ko, no-brainer na yung mga options na yan ay hindi pabor sa atin. Oo nga. No? Kahit immediately hindi natin nakikita sa presyo ng pagkain, no? Yan ay clearly kontra sa mamamayan. Ako pala, tanungan natin si Kuya bago magtapos. Kuya, nakikinig naman. Ubusin mo na sabi ko sa'yo. Hindi, ano ka ba, boss? Pabor ka ba na pumasok ka ICC? Tapos, dito, papanagutin si Duterte? Sa mga libo-libong namatay. Oo. Anong opinion mo ron? Pwede rin. Pwede? Oo. Manayan naman ako dyan para Ayun. malaman natin. Ayun, nadinig mo kay Kuya. Oh, hindi yan scripted ha? Oo nga. Masyado na maganda yung gupit. Ano, okay na tayo? Ayos. Sige, maraming salamat. Mr. Ronald Llamas. Lalo akong gumawa po. Oo nga eh, tuminis eh. Sa, Dapat niya pinalinis na eh. Inubos na eh. Salamat. maraming salamat din no, sa babalik. No?